na ang latest news mula sa iba't ibang lalawigan. Ano na ang pangyayaring dapat makarating sa kaalaman ng kinauukulang opisyal ng pamahalaan? Ang lahat ng ito ating iyahati sa kabuuan ng programang Todong Nationwide Talakayan, TNT. Hello. Good morning. Off pala ako, ha? Good morning, magandang umaga, ha? Araw po ng linggo, ang ating weekend program. On a Sunday morning, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, dito po sa DWIC. Ang inyong kuya, ang inyong lolo, Oli, lakay kung saan muli. Ang inyong mga kasama hanggang ganap na alas 9 ngayong umaga. How are you? Ang ganda ng sikat na araw, ha? Kasi yung araw nakikita natin dito from here, ha? Sumisilip-silip at ang ganda ng sikat ng araw. Good morning sa inyo lahat, sa ating mga suki. Here and abroad, ha? Sa mga nakikinig sa atin sa buong Pilipinas at sa mga sumusubaybay sa ating programa sa abroad. Magandang umaga sa inyo. We have, how many days bago ang eleksyon, ha? Isa, ang ating bagong maayuda sa ating ngayong umaga, maliban kay Jeric siyempre. Si Jeric Barreto, ang ating piloto. Si Isa, ang ating bagong relievo na CA ngayong umaga. Ilang araw, Isa, bago ang eleksyon. How many days more? Before elections? 64 days, no? Ang bilis ng panahon, ha? 64 days. At, ibig sabihin, tutungan na tayo sa ating mga voting precincts para iluklok ang next na presidente ng Pilipinas, no? Ang problema, hanggang ngayon, wait and see ang lahat kung sino kaya ang i-endorse ni Presidente Digong na kanyang manok sa pagka-presidente sa May 9 this year, ang ating pong local and national elections. Magandang umaga sa inyo at hopefully by this time ay medyo sarado na ang inyong mga isipan kung sino kaya ang ihalal ninyo, ha? Kung sino ang isi-shade ninyo sa inyong mga balota by May 9, no? Kung sino ang isi-shade ninyo kasi tayo ay automated elections na, ala na yung sulat-sulat, no? Kaya't hopefully, by this time, ay muni-muni na ninyo kung sino ang kaya ang gusto nyo maging susunod na mayor, governor, congressman, senador, party list, ha? Hanggang sa presidente, ha? Sa May 9. At ako, by the way, galing ako sa probinsya, ha? At meron akong tinugunan na invitation from Cagayan de Oro, ha? Yung ating mga kaibigan sa PhilHealth, no? At yung ating kaibigan sa PhilHealth ay, siya na ngayon ang Vice President for Region 10, composing Mindanao, no? Ang ating kaibigan si Delio Asaron, siya ngayon ang Regional Vice President for Mindanao ng PhilHealth. At tinugunan natin yung kanyang imbitasyon na tayo ay makapasyal sa Cagayan de Oro. Well, ako naman, sinamantala ko pagkakataon na makapamasyal, ha? Pagkatapos ng 2 taong singkad na wala tayong biyahe, ha? Sabi ko, it's about time na tayo ay makapasyal na. Apat, nakita natin na talagang ang mga tao talaga nasabik na bumiyahe. Punong-puno ang airport natin, ha? Punong-puno, ha? Ito mga biyahero. Pamilya ba, ha? At talagang sinamantala ang pagduwag na ng ating alert system, no? Kasi alert 1 na rin ang Cagayan de Oro. Parang Metro Manila na alert 1 na nagluluwag sa mga health protocols para makapamasyal ang ating mga kababayan, no? At ako'y uwi na rin ng Ilocos by April 7 and 8, no?
Pagkatapos ng 2 taon din na hindi tayo nakauwi ng Ilocos at dumalan sa ating 94 years old na hanay. Na sabik na rin na makita ang inyong likod at sa lahat natin mga kamag-anak at mga kaibigan dyan sa Ilocos, mga classmates. Good morning from San Francisco, California, from Susan Geronimo, kay Joshua Good morning po sa inyo lahat sa Lakay, watching from Camarin, Caloocan City, at si Diego Uy na nakikinig sa atin. Good morning. Magandang umaga din kay Andre Ong at ang mga barkada dyan sa Japan, no? Mga nakikinig sa atin na mga suki ng ating mga programa dito po sa DWIC. Good morning to Andre Jong and group, mga OFWs na ang yayaman na dahil sila ay real estate, no? Biro mo, yung mga past subdivisions, mga tourist destinations sa Pilipinas ay kailangan binibenta sa abroad. At nakita ko yung isa sa mga binibenta nila dyan sa Cagayan de Oro, yung Oasis, no? Ang ganda. At pinupuntahan ng marami. Good morning, Sir Lakay from Michigan, ba? Yvonne Bremer. Good morning from Yvonne Bremer. At ang ating kaibigan niya si parang Teddy Molina and Mrs. na lagi nakatutok sa mga programa dito po sa DWIC. Aba, ang ating kasamang Ayaw Pangko, linggong-linggo, nagtatrabaho. Patrol 5, ang ating isa sa ating mga senior na reporters dito sa DWIC. DWIZ Patrol Report. And of course, director natin sa Press Club. Ang ating kasamang si Aya Ivanko, ang ating Patrol number 5. Kayang bayaran daw ng siyudad ng Maynila pagkakautang na hindi pahirapan o karagdagang buwis na ipapataw sa mga mamamayan ng lungsod. Latest from Manila, Patrol 5, Aya Ivanko. Direk, good morning. Tiniyak ni Manila Mayoralty Candidate Attorney Alex Lopez na kanyang tututulan o ibibito yung lahat ng anumang dagdag na buwis na pagtitibayin ng Konseho ng Lungsod ng Maynila. Ito ay sa sandaling mahalal siya bilang alkalde ng lungsod matapos ang magiging resulta ng halalan sa Mayo 9. Ayon kay Lopez, wala siyang balak na dagdagan ang pagpapahirap sa mamamayan ng Maynila. Ipinunto ni Lopez na mayroong sapat na pera ang kaban ng bayan ng lungsod para maihatid ang tamang serbisyo sa mga taga-Maynila. Tinukoy din ni Lopez na sa ilalim ng Mandanas ruling na kung saan nakapaloob ang Internal Revenue Allotment o IRA shares ng bawat lungsod at munisipalidad para sa kanilang bahagi mula sa kabuuang pera o pondo ng pamahalaan. Sinabi ni Lopez na hindi din dapat taasan ang anumang singilin na binabayaran ng mga mamamayan para lamang madagdagan ang pondo ng lungsod. Bukod dito, tiniyak din ni Lopez na hindi niya ipapasa o pababayaan ang taong bayan nang siyang magbabayad ng pagkakautang ng lungsod mula sa nakalipas na administrasyon. Iginit ni Lopez na mayroong sapat na pagkukunan ng salapian lungsod para mabayaran ang utang. Batay sa napag-alaman, natuklasan ng kampo ni Lopez na mayroong nautang na 15 billion piso ang kasalukuyang administrasyon ng lungsod ng Maynila. Ito si Patrol number 5 ay yung pangkadagulat sa implemento ng lakas DWIC. Thank you, Patrol 5. Direk, ipang ko mula sa lungsod ng Manila. Well, alam niyo ito, programa natin, TNT, Todo, Nationwide Talakayan. Lahat pero namabalita na kaya namin ihatid sa inyo. Lalo tigit panahon ng kampanyahan sa eleksyon. So that marami tayong mga balita from all over, no? Yan po ang lungsod ng Manila na sinasabi ng kampo ni Mayoralty Candidate Attorney Alex Lopez na puno ng utang. Pero sabi sa report ni kasama Aya, kahit na malaki ng pagkakautang ng Manila, kayang bayaran yan. At yan ang tiniyak ng Mayoralty Candidate na si
Attorney Alex Lopez. Na kanyang kalaban naman ay ang incumbent Vice Mayor, si Hani Lacuna. Baka magandang laban, Lacuna versus Lopez. So, mga pares na miyembro ng malaking mga political families yan po sa Maynila. Mga Lacuna at saka mga Lopez, no? Yan po magkalaban sa darating na eleksyon. Of course, si Isko Moreno ay, alam niya na, kuha kandidato na presidente ng Pilipinas. Okay? Tuloy-tuloy ang ating programa at ngayon naman ang makasama sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Ang ating kasenyor, Tataray Aragona Sabella mula sa Cainta, Rizal. Tataray, good morning. Okay. Yes. Tinitingnan ko ito sa Facebook naka-green ka at naka-tila black yata yung jacket mo, no? Talagang walang kakupas-kupas. Di sila like taking. Tayo awang Diyos. Anyway, kondolis muna sa aking sa nambayaw ko, no? At nambayapa na sa mga nakakakilala, sa mga kamag-anakan. Naka-online ngayon dito sa kailang bahay, si Balye, sa bayan kay Rizal at araw po ng Martes. Dadali na sa himlayan dito sa mismong public cemetery sa bayan kay Rizal. So yan po ay panawagan lamang. Anyway, mahabol ng COVID? Hindi naman. Hindi naman. Talagang sa edad na rin at komplikasyon nila sa mga iba't ibang uri karamdaman. Dahil sa 70 na, may din ang edad. Well, ang pinakauling tinamaan ng COVID yung, kung daw kamali, yung mayor ng Malay-Balay, Bukidnon, no? Pahabol sa COVID yun, Samantalang patapos ng COVID may mga tinatamaan pa rin, Yun yung mayor ng Malay-Balay na gustong-gusto ng mga tao, Nabalitaan ko ngayon. Well, salamat muli Kasenyoral Lakay. Sabi natin, binabati natin magandang morning ang mga sumusunod. Patulad ni Maria Che and Archie Catalan, Diana Valley Group sa bayan ng Cainta Rizal. Magandang good morning in your family. Ito si Marasigan ng Bayabas Street sa Natiko, Manggahan, Pasig City. Then din ang aking kumpare, si Mayor Lambara, si Lily Arablis in your family, Municipal Engineer ng Cainta, Nanet Bigat Puerte also. Magandang morning ang barangay San Jose sa Murong. Si Gide Deso, senior family at ang barangay Captain ng Santa Lucia sa Pasig City, sa kato ni Popo Bunag. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Anyway, ito, sabi natin parang nagpapagandahan ang talaga ang mga naturang mga market dito sa naturang lalawigan. Sapagkat yung mga tinatawag na renovation ng mapalitay na Gudang Teresa, nagkakalaga 150 million yan. At tayo sana kung news ng ating tulad ng Metro Patrol, 150 million ang mga gagastos sa bago matapos ang naturang bagong public market ng Teresa. Dito naman sa Angono, ito natapos na ang tatawag na renovation at tumigit simula sa isang taon na nagawa itong naturang renovation at ito ay malaki na ang pakakaiba sa dating kanilang pwesto naturang market. Ang pinakahuli dito hanggang sa kasalukuyan kumuha sa Malita Bayan ng Murong Rizal ay ito pa rin ang nangyayari at dahil sa panayam ng Metro Patrol sa Market Master ay ito at Malita Bayan man at nagigitnaan ng malaking bayan patrol na ang Tanay at itong Teresa ay ay talagang titsaga pa rin at katapano ay makabinta ang mga naturang market dito. Gayun pa man, yung tinatawag natin na lingguan apagkat yung Sangge ay hindi pa rin may iwasan niya at halip na lang nabawasan niya agad ang Merkulis ngayon araw ng linggo lamang nagsaka ng Sangge at yung palengke ay kung nadadaan ka o napumunta rito ay sa pinakamalita palengke dito sa mismong lalawigan ng Rizal. Kaya ating mga nakuha mga secrets ngayon mula sa Rizal, ito ang Metro Patrol. Tatay, Aragona Sabella, simple lang may tudulo ka si WIC. Tatay, Aragona Sabella sa ating Metro Patrol mula dyan sa lalawigan po ng Rizal. Good morning muna kay Nat Bonson ng
Malbon, Nelson Malinaw, magandang umaga si Rolly, and Sep Abeleda, magandang umaga Kuya Lakay, watching from Batangas, Joey Panda, magandang umaga sa mga taga Batangas, no? Dahil sa natapos na yung pandemic, ano sabi dyan? Anong joke dyan sa Batangas? Barik! Sabi mo, ang tawag sa inuman sa Batangas, barik. Barik. Mga tiga Batangas, magandang umaga. Ay, magandang umaga kay Kachito, Kachito ng Tinapayan sa Manila. Mga original na mga tiga Cuenca yan si Kachito Chavez ng Tinapayan. Naalala ko yung nakita mo yung pandesal, Jeric, lumit na, Lumit. At saka lumit na para naging mahangin. Kasi pagka pinisil mo, kumonti, Signs of the times, Lumit yung size, at saka, ano tawag ito? Lumawo. Kasi, mas dumami ang hangin, Yan ang sign of the times. Talaga, medyo pahirap talaga ang buhay, no? Yung namang, mga misis yung LPG, yung indinadaing. Of course, ang ating mga drivers, yung gasolina, patuloy na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. At nagkakaroon ng domino effect sa lahat ng mga uri ng bibilhin, no? Mga pagkain, pagkatapos ng pandemic, ito, hirap na hirap tayo na, although tayo naman hindi nawawala ng pag-asa, na kaya nating, kumbaga sa kaya nating makarebound, no? Pagkatapos ng 2 taon na pandemic. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon, Eric, dahil sa survivor tayo, Tayo ay nakaligtas. Dahil yatang hindi nakaligtas na mga kasama natin, Sa media na lang. Daming na maalam na mga miyembro ng media because of the pandemic. Alright, sa munang report pa mula kay July Pundok. Metro Patrol Report! Alam niyo ba na ng Abra ay pinaigting pa rin ang checkpoint sa pamagitan ng PNP at ng AFP, mga sundalo at mga polis. Dahil sa eleksyon, tingnan natin. July Pundok, magandang umaga, pare ko. Yes, naimbag na bigat mo, Lakay. Totoo yan. Dahil nasa matindi pa rin itong kampanyahan dito sa lalawigan ng Abra. At isa sa mga kinikilalang hotspot, no? Yes. Sa ating bansa. Ay patuloy pa rin yung paghihigpit at pagbabantay ng Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, lalo na sa Patag at sa kabundukan. Pero napansin ko parang lumit na yung bilang ng mga NPA dyan, Oo, yun. Yung parang lumit na. Or, parang meron pa rin, pero hindi napapansin. Hindi lang napapansin. Pero meron pa rin mga MP nga umiikot yan, lalo na mag-eleksyon. At ito naman ay nilalapitan ng mga ibang politiko para maging proteksyon sa kanilang pangangampanya. Damat ang AAP naman at saka ang pulis ay hindi naman nagwawalang bahala at talagang binabantayan ang bawat area ng Kapatagan at ang kabuntukan ng Abra. So tuloy-tuloy yung kanilang pagiging checkpoint, lalo na meron tayong tinatawag na COMELEC gun ban para mabantayan, lalo na yung mga private armies na nagdadala ng mga baril na walang sapat na kukulang dokumento ng kanilang mga baril. Kaya ito yung kanilang hinuhuli para maging mapayapa ang nasabing lalawigan ng Abra. Kasi matitindi mga politiko dito, Lakay. Ang mga naglalaban dito ay sila Luna, itong si Dominic, at saka si yung dating kapatid ni Chief Justice Lucar Bersamin, si Takit Bersamin, yung Statue Bersamin na dating governor, at bumalik ulit para tumakbong governor. So yun, hindi lang yun, kundi pati sa lokal. Pero yung sa yung kapatid niya yung namatay, di ba? Yung si Chito Mm. Bersamin. Yung namatay dyan sa Quezon City. Kaya
hindi sila nagbawalang bahala at talagang paigtingin nila at talagang hihigpitan nila ang pag-checkpoint dito sa lalawigan ng... So, hindi nagbabago. Parehas sa mga apelyido, dynasty, ha? Oo, Malera. Walang pagbabago, ha? Yun din. Pero alam mo yan, magkakamag-anak lahat yan. Hindi, iba yan. Iba yan. Magpipinsan, second relative at third relative. Yun din ang naglalaban-laban niya. Yung mga tinatawag na political kingpin ng Abra. So yun aking update. Ito Metro Patrol, yun ay pudok ng ulat. Simple ang todo lakas. DWIC. Thank you. Junay Pudok mula po sa lalawigan po ng Abra. Ha? Although, ang kanyang inireport ay madalas ay customs at saka Abra. Yan ang mga reports nitong si Junay Pudok eh. Kasi yan ay orig ng tiga-Abra pero kanya pong area ng coverage eh, customs ha. At maliban sa customs siyempre, kumukuha ng mga reports mula sa kanyang sarili lalawigan, ang Abra. Mula kay BMH Hernandez, good morning everyone. Salakay, watching from Chicago, ha? At ang sabi niya, kahit dito sa US, Salakay, sobra na ang mahal ng gas, almost $5 per gallon, ha? Yan ang sitwasyon sa Amerika. So, hindi lang tayo, kundi buong daigdig, ha? Tinamaan sa pandemic at itong mga pinakuling mga pangyayari, yung away ng Russia at Ukraine, no? Talagang nararamdaman dahil sa yung Ukraine ay isa sa mga bansang pipeline ng petrolyo, no? Gas, no? So maraming tinatamaan din outside of these areas. Kaya halimbawa sa atin sa Pilipinas na maaring aabot din ang epekto nito. Although nakakalungkot yung mga nababasa mo, Derek, sa social media, yung isang beauty queen ng Ukraine nag-volunteer para lumaban, namatay. Yung isa sa mga nag-retire na heroes, isang veteranong piloto ng mga aeroplanong pandigma, namatay dahil sa giyera. At maantay ka dun sa report na yung mga sundalo ng Ukraine nagpapaalam sa kanilang mga pamilya, nag-iiyakan, no? Kasi paglabas ng bahay, pagpapaalam sa pamilya, wala kasiguruhan na sila makabalik ng buhay, no? Kaya iiyakan. Samantalang sila nagpapaalam sa kanilang pamilya. Well, over the weekend, hindi lang over the weekend, kundi itong Biyernes, yata ay naisip ng ating presidente na pwede ba para makaagapay tayo sa patuloy po na pagtataas ng presyo ng gas, petroleum products. Baka po pwedeng dalawin uli yung mga panukalan ng araw na bakit hindi natin buhayin yung Bataan Nuclear Power Plant, no? Naisip ko na speaking of BNPP, naalala ko si Sir Butch Valdez, dating DepEd Undersecretary, pero isa sa mga actually siya yung namuna sa movement na tawagin ay Save the Nation Movement. At isa sa mga panukalan noong araw pa ay buhayin, buhayin yung Bataan Nuclear Power Plant. Hindi muli buhayin na kasi kundi talagang bubuhayin. Kasi ni minsan hindi pa nabubuhay. Hindi pa na-operate yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero naisip ng ating presidente na baka po pwedeng pag-aralan uli this time, kung paanong i-operate yung Bataan Nuclear Power Plant. At nasa linya natin sa Zoom, si Sir Butch Valdez, ang ating dating USEC ng Department of Education.
nakikita natin mukhang batang-bata pa si Sir Boots, mukhang hindi nakakaedad, ha? Sir Boots Valdez, good morning. Welcome sa DWIC muli. Sir Boots, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Lakay. Long time no see. Yes, sir. At salamat naman na punukan mo ako na magbigay ng komento dito sa pagbubukas ng ating konsepto, pag-iisip na kailangan natin ng nuclear energy. No? Bagamat huli, no? Better late than never, no? Lakay dito sa ating mga posisyon na gagawin para sa ating bansa. Ang ganda ng background ninyo, Sir Boots, ha? Ang ganda ng background ninyo. Nasa labas kayo ng bahay? Hindi, nasa balkonahe lang. Natitinag ng araw. Yes. Libre vitamins. Kailangan pasinag tayo ng konti. Sir Boots, kamusta na kayo? Yes, mabuti naman. Malakas-lakas pa rin. Pero siyempre, hindi nakatulad ng dati nung tumatakbo ako papunta sa studio mo. Well, ako naman, tuwa na naalala ko, Sir Boots ako, nung napakinggan ko yung balita na may pinirmahan si Presidente ng EO, Executive Order na pag-aralan muli, baka pwedeng i-operate na ang Bataan Nuclear Power Plant. Naalala ko, ikaw. Yeah. Hindi ba sana meron na kayong final report tungkol sa Presidente dahil dyan? Noon, si Secretary Cossy noong 2016, hiningan niya kami ng study kung ano ang pwedeng gawin dito sa BNPP. Yes. Binigyan niya kami ng mga 30 araw bago para matapos yung study dahil daw pupunta sila sa China. No? Tapos nakompleto namin, napakaganda ng pag-aaral na yon dahil ang sinasabi natin doon, pwede natin paandaran yung nuclear power plant ayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasang scientifico mula sa Korea at saka sa Russia. Tapos sinabi din natin na pag pinasukan natin ng Nuclear Energy Development Program na pinangungunahan ng BNPP, lahat ng mga nuclear power plant natin halos libre na natin maitatayo. Kasi ang magpopondo ng mga susunod na nuclear power plant ay mismong BNPP, no? Kasi ang mga nuclear power plant ngayon na kalakay, hindi na kasing mahal at hindi na kasing laki, no? Kumbaga sa kotse, hindi na yung parang limousine, no? May mga bantam cars na tayo. Yeah. Kasi bilis, no? At kailangan natin dahil marami tayong isla, no? At sa aming palagay noon, kung naumpisahan noon, within 5 years, sa termino ni Duterte, makakatayo tayo hanggang 10 nuclear power plants sa buong bansa. At hindi tayo mangangailangan ng kuryente katulad ng sitwasyon natin ngayon. Di ko alam kung anong ginawa ni Secretary Cossy. Inupuan, hindi ko na siya makausap buhat noon. Tapos ngayon, nagugulat ako, binubuhay nila itong ideya na pagtatayo ng nuclear power plant. Pero patapos naman yung termino ni Duterte. Yung nakakaano dyan, baka yung bagong administrasyon, uupuan na naman ito. No? Kasi dito sa mga to, wala naman talagang nagsasalita tungkol sa nuclear power plant. Ito ang ating problema. Sa kasalukuyan,
lakay, tayo ang nagbabayad ng pinakamahal na kuryente sa buong mundo. We are paying about the highest electricity rates in the world. Hindi lang sa buong Asia, kundi sa buong mundo na. Ha? Mundo. Yeah. Tapos dahil, hindi lang sa dahil di tayo pumasok sa nuclear, dahil ang pamamalakad ng ating energy sector ay binigay natin sa privado sector, sa mga oligarko. Mga walong ano lang yan, 8 pamilya lang yan, ang may hawak ng buong electricity sector na kumukubra mahigit kumulang ng 5 o hanggang 6 na trilyon kada taon. Nanggagaling po sa mamamayan yan. Pero mo, hawak nila, privatize yung electricity sector. Tayong pinakamalaking binabayad, tapos nagkukulang-kulang pa rin tayo sa kuryente. Itong isa din aming hinanakit sa KDP at Save the Nation. Sabi namin, sa buong 6 na taon ni Presidente Duterte, ang dami nang dumating. Meron tayong mga pandemic, may ganyan. Ni isang sentimo hindi niya nababa ang halaga ng kuryente. No? Ito pa naman, ang hawak ng mga oligarko, kayang-kaya niya mag-declare ng state of emergency ayon sa ating saligang batas at akuin ulit ang public utility sectors, no? Tulad tubig tsaka kuryente, upang mababa natin ang napakabigat na pasan ng mga pamilya. Hindi kaya ito, Sir Butch, hindi kaya ito better late than never. Pwede po, ha? Better late than never. Ha? Yun nga sinasabi ko, better late than never yung kanyang executive order. Yes, Kanya lang, patapos na siya. Tapos yung susunod na presidente, hindi natin alam kung yun ang... Baka upuan nila yan na... Yan. Pero kung pwede kayang may operate natin yan bago matapos ang termino ng ating presidente? At least we have to operate it for start, ha? We cannot operate it because it will take about 1 year to 18 months. Wow. To rehabilitate Bataan Nuclear Power. And would you refresh our minds, Sir Butch, magkano ang kailanganin para i-operate yan? About $1 billion or a little less than $1 billion kaya yan. No? Magtayo-tayo ka ng bagong nuclear power plant na parehong kasing laki niya. Siguro abutan ka ng mga $7 or $8 billion. Pareho ng Bataan Nuclear Power Plant. Tapos, it will take you about 7 years to complete. No? Kanya, hindi tayo dapat pumunta dyan. Ang dapat puntahan natin yan at kayang-kaya ni Duterte ngayon. Hindi yung BNPP rehabilitation. Bago na. Hindi lang bago. Dahil nandyan na tayo, pwede tayong umarkila ng floating nuclear power plants that are on charges, no? So, wag na yung dati. Wag na yung dati na nandiyan. Habang tinatayo mo, habang inaayos mo yung dati, habang may plano kang magtayo ng maliliit na nuclear power plant sa mga ibang isla, umupa tayo ng mga nuclear power plants mula sa Russia o kaya mula maski na sa India, meron na sila, no? At barges ito, nasa dagat ito. Kasama ba sa recommendation ninyo, Sir Butch, doon sa report nyo ka Presidente? Itong barges hindi, no? Kasi ito pero ngayon, kung may kikinig sila, dapat yan ang punta natin. Kasi pag umuupa tayo ng kuryente, mababayaran naman ng taong bayan yan. Dahil
At with ang ating source of energy, sisipang pataas at makakapagpatayo tayo ng maraming mga proyekto. Alam mo, ang energy, Lahay, ang pinaka-basic na infrastructure na kailangan natin para sa agrikultura, para sa industry, para sa lahat, para umandal ang mabuti ang ating mga mass transit system, itong mga railways natin. Yan ang kinakailangan natin. Pero yung Department of Energy natin, hindi nagplano na ganyan. No? Ang plano nila, every year, tumataas ang demand by 6% only. Hindi po pwede yung ganyan. No? Dapat malaki ang agwat mo sa pangangailangan mo para madaling magtayo ng mga negosyo. So, ito yung bago ng isip ninyo na immediate na pwede natin gawin, Sir Boots, ha? Yes, ngayon lang. Hindi ka gagawa ng panibagong proposal, recommendations sa ating Presidente? Well, ngayon, sinusulat na namin the importance of transition, no? Bago natin may tayo yung ating sarili, habang tinatayo natin yun, umupa na tayo to rent nuclear power plants in barges. We can rent maybe 5 and distribute it all around the country. Naka-barge yan, pwede mong hila-hilain sa mga lugar. At gano'ng katagal naman yung pagkakatalaga natin sa mga barges, Sir Boots, ha? Gano'ng katagal naman? Yan mga yan, napakadali nilang gawin sa ibang bansa, no? Meron na nga sila, ang Russia meron na, ang India meron na. Ano na yan sinasalpak lang yan dito sa barge. Maliliit na nuclear power plants yan. Tig to 150 to 200 megawatts lang. Pero napakalaking magagawang tulong yan. Okay. Biro mo kung na 200 megawatts, meron kang 5 na uupahan para ilagay all over the country, you would have added 1,000 megawatts to our energy production. No? At habang nandyan si Duterte, kaya niyang gawin yan. No? Huwag niyo muna isipin sino. Kalimutan niyo muna si Kusi. Ganun ba? Kasi pag si Kusi ang kausap natin, baka magtatagal na naman ito, Sir Boots. Ha? Ang ano ko dyan kay Kusi, tao yan ng mga oligarko no? Tao yan ng mga oligarko, nila Ramon Am, nila Aboitiz, no? At kunwari gusto niyang mag-nuclear, kaya lang hindi niya itutuloy yan dahil alam mo, pag pumasok ang gobyerno sa nuclear energy, hahatakin ng kuryente ang singil sa kuryenteng pababa. No? At hindi ayaw ng oligarko yun. No? Pagiging mura ang kuryente, ayaw ng oligarko yun. Wala ba kayong request ng immediate na meeting with the President, Sir Boots? Ha? Matagal na namin gusto makipag-meeting pero mukhang kami, itong mga ganitong klaseng mga proyekto, mukhang hindi sila interesado. At hindi kami makapasok. Paski na yung aming proposal, umabot lang daw hanggang kay Bongo no? Pagkatapos wala na, sarado na doon kay Bongo. No? Yun ang balita namin. No? So hindi namin alam kung talagang umabot sa presidente yun. Lahat na ng paraan ginawa namin para makaabot sa presidente, pero mukhang hindi tapos na yung termino niya, no? Tapos lalabas siya ng ganito. Maganda yung ganyan dahil mahusga yan sa tawag dito sa popularity survey. No? Pero sa actual functioning and be able to implement it, wala na, tapos na Tapos ibibigay mo na yan kanino.
sa mga taong iba naman ng direksyon. No? So, kawawa naman ng taong bayan, kawawang mga negosyante. Kasi itong sinasabi namin, makakatulong yan sa negosyo, makakatulong yan sa agrikultura, sa industry. No? Gawaan ng mga, gagawa tayong mga factories, steel manufacturing, smelting plants, ganyan. We can even go into pharmaceutical industry with the proper infrastructure, which is energy and water. Well, ayokong mawala ng pag-asa. Sec Boots, ha? Well, nasa atin yan no? Siyempre, paano ka naman susuko, no? Oo. Maski sino pang umupo dyan, kailangan pukpukin ulit natin habang buhay tayo, no? Pero ang nakakawalang pag-asa sa akin, no? Tinitignan ko itong mga papasok na presidente, mukhang wala silang sinasabi tungkol dyan. Wala ba? Yung gusto namin magpresidente, yung gusto namin magpresidente na blinak ng COMELEC. Talagang binastos siya dahil lahat ng petisyon, they ignored it. They didn't even give him the courtesy of a resolution denying his petition. They prevented him from running. His name is Antonio Parlade. Iyan ang dapat maging leader natin. At sigurado tayo, papasok tayo dito sa mga ganitong tamang proyekto. Well, sa mga presidential bills ngayon, Sir Boots, wala kayo nakikita na pwedeng umagapay sa konsepto ninyo. Wala Tingnan mo, sa kanila lahat, wala akong naririnig na talagang programa. Marami meron isa dyan, Unity. Ano ba yan, no? Yung isa naman, walang nasabihin kundi masama ang mga Marcos. No? Yung iba naman, wala, promising to do better and so on and so forth. No? Wala akong nakikitang solid na programa. Yung isa naman, namasok ako sa social media. Qualified siya, pero sayang daw yung boto para sa kanya. Ha? sabi niya ang dami kong tinatanggap na congratulations. Wish me luck messages, pero ang sinasabi, qualified ako sa lahat, pero sayang daw ang boto. Talagang nakakalungkot. Yeah. Pero tayo, Lakay, habang buhay tayo, kailangan pumubukpok tayo, di ba? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil habang nandyan tayo, kailangan buhayin natin itong mga ideya. Yeah, meron tayong listener from Sydney. All Costec, Ligies, sa Bataan Nuclear Plant, based on structural studies of nuclear structure. They are designed for a sound serviceability of 100 years plus from a registered building certified here in Sydney. Ang forecast po ng petroleum prices dito ay aabot na ng $3 per liter. Currently is $2.20 per liter. Ng isang viewer natin from Sydney, Australia. Lawen Kato, pag-asa ng kinabukasan ng bayan ng Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan sinasabi ni Sir Boots kaya wala siya nakikitang mukhang lilinya sa kailingan ng marami na baka pwedeng buhayin na yung Bataan Nuclear Power Plant na yan. Ha? Sir Boots? Oo, tama. Pwede dapat buhayin. Kanya lang, sabi ko, umpisan mo ngayon, it will take minimum 1 year, maximum 18 months to get that thing running. No? So in the meantime,
habang wala tayo, since pumayag na ang gobyerno sa nuclear energy, pasukan natin ang pag-aarkila ng mga nuclear power plants on barges. No? At kung meron tayo niyan, maski na 5 lang, i-distribute mo all over the country, ang laking bagay niya, no? sa ating buhay. No? Pwede ba gawa ka ng rekomendasyon sa boss na wag nang pangunahan ni Kusi yung team na yan na ang sinasabi ng presidente ay pangunahan yung pag-aaral. Bakit si Kusi na naman yan? Ha? Hindi, so ako, tanggalin na niya si Kusi. No? Para wala nang tao dyan na hawak ng mga oligarko. No? Marami tayong ibang magagaling dyan. No? At kakayanin nila. Basta tama lang yung direksyon. Kasi kung sabihin mo na aarkila tayo, siguro within the next maximum 6 months, baka nandyan na yung mga nuclear power barges. No? Ang bilis-bilis, mapapakinabangan natin, di ba? Tapos arkilahan mo sila ng mga 2 taon, 3 taon, no? Habang nagtatayo ka ng mga nuclear power plants sa buong bansa. Yung mga maliliit na nuclear power plants, siguro yung mga 200 megawatts, yung bagong disenyo, siguro 1 year to 2 years maximum, under na yun eh. No? So, gawin natin yung pag-aarkila. Importante yan. Lalo na ngayon, pataas ang halaga ng fuel. Yeah. Magiging mahal ang kuryente natin dahil etong ang gerang ito. Yeah. Ito na ang problema ng Amerika na gano'n sila dahil dito sa climate change. Yeah. Sinarado na nila lahat ng kakayanan nilang magawaan ng langis, no? Nagkaroon ng gera ngayon, nag-aangkat sila ng kuryente, ng gasolina. Saan sila nag-aangkat ng langis? Buhat din sa Russia, no? Kanya problema. Yeah. Yung mga pipelines nila, yung mga Keystone, yeah. These are the energy sector na gagawa ng sariling enerhiya para sa Amerika. Itong si Biden, sinarado niya lahat. Tapos gagarahin nila yung Russia. Sa Russia sila nag-aangkat ng langis. So problema sila ngayon. Well, thank you, Sir Boss, for joining us ng umaga. At nagising kita ng maaga, para makipagkwento sa akin, Salamat, Sige. Maraming salamat din. Sabi ni Mel, paano ito? Wala kasing, alam niyan si Kusi, sabi niya. Mel Mantilla Mero, inutin yan si Kusi. Well, namumulit ka pa kasi nahaluan ng politika, yung kang trabaho, Oo nga. Yan ang problema. Sana magkaroon tayong bagong pagkakataon. Well, kung may pahabol na gustong mangyari na ating presidente, itong legacy na patungkol sa muli ay buhayin ay ang Bataan Nuclear Power Plant na matagal na ninyong inirekomenda noong araw pa, Oo. Yun lang nating nuclear power plant. Yung South Korea, kasabay natin. Ngayon, 23 nuclear power plants lang South Korea. Tayo, yung isa natin, hindi pa na pinapaandar. No? Yung mothballed na BNPP, kasabay niyan hanggang ngayon na SecBus na gumagana pa. Ayun, sa South Korea, kasabay yan. Yung sa South Korea. Tapos yung isa sa Brazil. Yung isa sa
Slovenia, no? At ang mga ito yung mga, di ba sinasabi nyo na, yung mga naitayo sa mga populated areas? Populated areas ba? Ano? Ang kung saan tinayo, no? Segbots? Oo. Tsaka ano yan, yan ang itinuturing the best designed nuclear power plant system, no? Yan ginawa. Tapos yung atin, dun sa apat, atin yung pinakamaganda pa. No? Pero ayaw natin paandarin. Nag-umpisa kay Corazon Aquino, tapos ito si Ramos. No? Ayaw natin paandarin. No? So, gumastos na tayo ng 2.2 billion dyan. Pero ayaw natin paandarin. No? Okay. Ido mo, kung napaandar natin yan, ilan ng nuclear power plants ang Pilipinas, saka may kita mo yung level ng ating ekonomiya, lalampasin pa natin yung South Korea. No? Pero tayo, umurong pababa. No? Pababa ang kalidad ng buhay natin. Well, Check Boots, thank you for joining us ngayong umaga. At least, meron kakayanin ninyo na hindi nawawalan ng pag-asa, ha? Kaya natin. Pag nawalan tayong pag-asa, wala na. Di ba? Yun na lang ang bumubuhay sa atin. How is your health? Sa Boots, kamusta yung pakiramdam mo? Ay, okay naman. Pero hindi na kasing mabilis tumakbo. Okay. Pero okay naman. Minsan meron siyempre problema. Yung problema na tumatanda. Pero malakas pa tayo. Yes, sir. Magkape naman tayo minsan. Kasi matagal naman na. Ha? Oo, siyempre. Tawagan kita, ha? Yeah. At magkape tayo kung saan Sudan yeah. Okay. Thank you. God bless. Salamat. Maraming salamat, Lakay, at sa lahat ng mga nakikinig sa'yo. Mabuhay. Thank you. Sir Sec Boots Valdez ng Save the Nation Movement. Yung pag-operate ng Bataan Nuclear Power Plant ay isa sa mga in-espouse na konsepto na makatulong sa Pilipinas. Pero unfortunately, hanggang ngayon, sabi niya ni Sir Boots, hanggang ngayon nakatingga doon sa tanggapan ni Kusi. Although, sabi niya, baka nakarating naman kay Bongo. Pero mukhang hanggang lang, no? At ngayon pinag-usapan kasi patuloy po na pahirap ang buhay, baka po pwedeng i-operate na yung BNPP. Pero sabi ni Sir Boots, iba naman ang kanyang proposal sa ngayon kasi it will take time para ma-operate yung Bataan Nuclear Power Plant na yan. So, pinakamaganda, sabi niya, pag mag-upa muna tayo ng mga barges para makaagapay sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng kuryente, no? At kasama yan sana ay maisip pa ng ating presidente, no? Napahabol na gagawin para matulungan ang tao-bayan, no? Alas 7:57 ang ating oras. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Hello. We're back sa ating programa TNT Todo Nationwide Talakayan. On a Sunday morning as usual, ang ating oras ay 8:02 ng umaga. At magandang umaga muli sa ating mga viewers here and abroad sa ating TNT Todo Nationwide Talakayan. Sabi ni Luz Papa, wala na raw laman ang BNP. Sabi niya, nabenta na raw ni Ramos. So, parang sinasabi niya, paano mo i-repair yan? Wala nang laman. Well, hindi na natin, baka pwede pa.
sabi ni Sir Butse, pwede pa. Kaya lang, it will take time. May isang taon para yan may operate po at kailangan ng pera malaki, no? Well, speaking of Bataan, naalala ko tuloy si SBMA, dating SBMA chairman, Tong Payumo, no? Yung mga taga-Bataan, si Gob Albert Garcia ng Bataan kasi noong unang pinag-usapan ang pagbubukas ng BNPP, maraming mga siya na tumututol. Halimbawa ito si Albert Garcia at saka si Itong Payumo ay tumututol noong araw na buhayin itong BNPP or i-operate itong BNPP kasi una-una threat sa ating mga kababayan, although ang sinasabi ni Sec Butse, dami nating kasabay na nuclear power plant na gumagana ngayon, no? Samantala tayo isa lang, natingga pa, yung Bataan nuclear power plant. Well, speaking of pahabol, iyan ang inihabol ni nating presidente, maliban sa mga maraming mga build programs, no? Ang gusto kong sana'y may habol yung Bataan, yung subway, Metro Manila subway. Ang inihabol pa yung mga plant projects naman ng Department of Agriculture. Kasi, take note, ilang buwan na lang at magpapaalam na ng tuluyan si President Digong from Malacanang. Kaya't may mga pinag-uusapang pahabol ng mga projects ngayong matapos na ang termino ng ating presidente, no? Kaya't kasama yan sa mga inihahabol na mga proyekto, no? Aba, yung parang Kadiywa on Wheels, ini-operate yun, inihahabol din yun, Well, yun yung dating programa pa ni Apo Marcos noong araw, yung Kadiywa na yan, Yung pinaikot para makabenta na mas mura ng halaga na mga pangailangan, no? Kasi talagang dumadaing ang karamihan sa ating mga kababayan dahil sa napakataas ng presyo ng mga paunahing mga bilihin, no? Ang sinasabi, baka mangyari kasi puro tayo mga importasyon, no? Hindi natin pinag-iyaman yung mga local produce ng ating mga kababayan, Puro importasyon ang sinasabing solusyon sa kakulangan na ating nararamdaman, no? Puro importasyon, na hindi dapat, no? Kasi ang dami nating lokal na produkto na po pwedeng ihanay sa mga imported. Kung quality pinag-usapan, di ba? Well, magandang balita naman patuloy na lang bumababa ang bilang po ng mga bagong COVID cases, no? Kaya nga tayo ay nasa alert level 1 na. At pati ang ilang mga paunahing mga lungsod dito sa atin, sa Pilipinas, kasama ang Baguio, Daming gusto umakyat ng Baguio. Napakadali ang pag-akyat ng Baguio ngayon kasi dahil sa husay na ng ating mga kalsada, no? Yung Baguio at ang sabi nga ni Mayor Magalon na kaunong kausap natin yung nakaraan napakaluwag na. Hindi na kailangan ng swab test. Basta't bakunado ka ng 1 and 2, kahit wala mo ng booster, okay na, Well, yung pagpunta pagsakay ko lang sa airport, nung Wednesday, wala na, wala na. Basta't sabihin mo sana na ikaw ay bakunado na ng 2 beses, no?
At hindi ka nang hiningan ng dokumento, no? Dala-dala ko pa naman yung dokumento ko, ha? 1 and 2, ha? Pero hindi na ako hinanapat ng mga gwardiya sa airport, no? So maluwag na, no? Maliban sa face mask, yun na lang makikita mo, face mask, ha? But again, parang normal na. Maliban sa ang tao ay nagsusuot ng face mask. Well, ang sinasabi ng ating mga health authorities, make it a habit now to wear a face mask kahit na anong oras ka lumabas na bahay. Importante, huwag mo kalimutan yung face mask kasi sabi ko, ang kinukwento ko sa inyo kanina, may mga humahabol pa na mga tinatamaan ng COVID, ha? Kahit na ang sinasabi, mas hindi gaano deadly itong virus, itong variant na ito, itong Omicron, no? Pero dahil pa rin namamatay. Marami pa rin namamatay. Well, yung sinasabi ko sa yung mayor ng Balay-Balay na well-loved na kanyang mga constituents kasi kaibigan ng lahat, no? Ang kukwento nga sa Balay-Balay Bukidnon yung mayor na ito kilala ang lahat ng mga empleyado, magmula gwardiya hanggang sa first name, ha? ng mga empleyado, first name, ha? Sabihin, Yerick! Kamusta ka na, ha? Pagka ikaw ay hindi matatawag ng kaibigan mo ng first name, may problema ka. May problema ang kaibigan mo, ha? Baka hindi talaga tunay na kaibigan niya. Naalala ko si Jaworski. Si Jaworski noong araw. Yan ang isa sa mga PR niya. Ha? Kasi kaya niya tawagin yung fan niya, first name. Kaya si mahal na mahal ng kanyang mga supporters at ang kanyang mga fans kasi natatawag niya yung kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga fans sa pamamagitan ng first name. Okay? Yun yung mayor ng Balay-Balay, Bukidnon. Nakalimutan ko na. I-google ko kung yung pangalan nung namatay na mayor ng Balay-Balay, Bukidnon. May na konti, ha? Magandang umaga kay Alfredo Orredina, ha? Good morning. Magandang umaga sa ating mga suki sa kahit sang bahagi ng daigdig, no? Maya-maya ay makwento natin si Prof. Guido David. At of course, siya yung ating laging kakwentuhan kung ano ba ang prospect, ano ba ang nakikita niyang future ng ating laban sa COVID, no? Well, ako, nakikita ko talagang palayas na itong COVID. Sabi ko nga, hallelujah, palayasin na natin yan para makaikot tayo. Well, ako naman nakaikot na. First flight, no? Unang biyahe pagkatapos ng pandemic, yan po sa Cagayan de Oro. At pangalawa kay Ginoong Delio Asarcon, no? No, Asaron, ha? Ang salukuyang VP for Region 10, the whole of Mindanao, no? Mas maraming bahagi ng Mindanao ang kanyang sakop bilang Vice President ng PhilHealth covering Region 10. At ang yabang sa akin, sabi niya, dito walang nagreklamong mga ospital. Kasi binabayaran ko lahat. No? Sabi niya, binabayaran namin lahat ang mga ospital dito. Well, naalala ko yung Iloilo yata yung unang nag-threaten na alis sa poder ng PhilHealth yung mga ospital kasi maraming mga hindi nababayaran sa kanila. Pero for Region 10 in Mindanao, nasakop yan ni Delio Asron bilang Vice President lahat daw ng mga ospital nagreklamo dyan po sa area na yan
sa mga hindi nababayaran ng PhilHealth ay nababayaran the moment na naupo si Delio bilang VP. Sabi ko, Delio, baka mo pwedeng bumalik ka na sa Metro Manila kasi mukhang mahina yung corporate communication ng PhilHealth sa Manila. Mabagal sa pagsagot sa mga questions, at mga issues regarding PhilHealth, mukhang mabagal yung corporate communications ng PhilHealth. Ito nga, wala ka nang napapakinggan na ads ng PhilHealth, di ba, Jeric? Wala ka naman napapakinggan yan. Kaya nga, mahina, ha? Okay. Alas 8:13 ang ating oras. At we have to pause again for some reminders. At magbabalik po ang inyong programa TNT, Todo Nationwide Talakayan. Si Calando Marquez, sabi niya, oy, Lakay, nandiyan ako sa harapan mo, sa harapan ng building niyo. Pwede kang umakyat dito, umakyat ka na, at magkonto tayo sa studio. Magbabalik po ang inyong programa TNT, Todo Nationwide Talakayan. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Welcome back sa ating programang TNT, Todo Nationwide Talakayan, alas 8:16 ang ating oras. Happy birthday muna kay, advance happy birthday kay dating SBMA Chairman, dating Congressman Tong Payumo. He will be celebrating his birthday on bukas, ha? Bukas, ha? At kung daw nagkakamali, 80 years old na, 80, 80, ha? Pag nabot natin yung 80 na yan, Jeric, sobra-sobra na ang kaligayan natin, ha? Kung makakarating tayo ng 80 years old, no? Nasa linya natin si Prof. Guido David ng Octa Research Fellow. Good morning, Prof. How are you? Magandang umaga, Rolly Lakay. Kumusta naman din? Okay lang. Ikaw, Prof, kumusta ka na? Okay naman, ito. Maganda yung mga numero natin sa COVID. Kaya, syempre, magaan na yung natin ngayon. Hindi na natin masyadong iniisip yung COVID. Yeah. Ano nakikita mong future ng ating laban sa COVID? Prof? Kala ko laban sa political, pero sa COVID. Hindi ka naman tumakbo eh. Kala ko tatakbo ka eh. Hindi naman ako. Sa COVID, ngayon, tama yung prediction namin, 1,000 cases per day, less than 1,000 cases per day lang sa buong bansa. Sa NCR, nasa mga 200 na lang tayo per day. Sa ngayon. So maganda naman yung numbers na nakikita natin. Malapit na tayo doon sa nakita natin noong December last year bago nagkaroon ng Omicron wave na talagang pababa yung numbers natin. Pero andyan pa rin yung virus. Kailangan pa rin patuloy na pag-iingat dahil din nakikita natin sa Southeast Asia. Mataas pa rin ang cases sa Hong Kong, sa Indonesia, Singapore. So kaya kahit na mababa na yung cases, alert level 1 na tayo, nagluwag tayo, kailangan nating tulungan yung ekonomiya natin, Lakay, kasi alam naman natin itong Russia-Ukraine conflict, malaking effect sa global economy, sa inflation, ang bilis magtaas ng petrolyo. So yung pagluluwag natin to alert level 1, mababawasan yung impact ng nitong yung economic impact nitong Russia war conflict. Russia conflict. Well, ako galing ko na kay Oro at ang dami ng biyahero, dami ng siuwi, mga excited, ha? Excited nga mga kababayan natin. Well, hindi naman natin masisi kasi syempre, yun nga, matagal na sila nakakulong, ito na yung pagkakataon nila, and tama naman, mababa yung numbers pagkakataon nila. Pero kailangan pa rin siyempre yung pag-iingat dahil andyan pa rin ang virus, hindi pa nawawala. Sabi ko nga, may pahabol pa eh. Ang problema, patuloy ang ingat natin kasi baka
tayo ay kasama sa mga pahabol ng COVID, ha? Prof. Yung nga kaya, ayun nga, tama yung sinabi niya, Lakay. So, kaya patuloy dapat pag-iingat natin. Yung hindi naman tayo, hindi naman malaki yung nire-recommenda natin, mag-face mask na tayo sa labas. Oo. Ganon, sa outdoors. Yan, pag-iingat lang. Kasi... Normal na nga except the face mask. Yun ang nakikita ko natin face mask na lang. Parang new normal, yung mga public transport natin, ganon. At salamat ngayon, hindi na required yung vaccination card para makabiyahe mga tao. Kasi syempre, pag tumaas na naman yung alert, sana hindi, syempre. Pero ibig pag medyo mataas yung alert sa isang lugar, kailangan pinili. Pero sa naman hindi umabot tayo sa ganun ulit. After alert 1, ano next? Well, Lakay, ito na yung ito na yung halos new normal alert level 1. Wala nang ikaluluwag pa dito. Ang susunod na dito, wala nang face mask. Pero hintayin natin, huwag naman natin madaliin yan. Kasi sa mga bansa sa Europa, sa US, na minadali nila, sige, tanggalin na natin yung face mask. Kakaroon sila ng, ng resurgence. Kasi malaking naitutulong pa rin ang pagsuot ng face mask sa transmission. Siguro, pwedeng gradually ma-face natin kung mas mababa ng cases, baka outdoors, hindi masyadong required. Pero medyo kasi yan gusto kong pag-ingatan yung pagkaluluwag ng face mask kasi mainit ngayon yung mga campaign rallies at dito nakikita naman natin halos hindi na nasusundin yung mga health protocol. So yung face mask na lang yung mga protection natin against transmission. Kaya sana wag muna tayong Prof. Guido David ng Octarisas fellow ng UP. Sige, tawag mo na Isat, pasalamat na lang tayo at although magandang balita yung mga pinag-usapan namin kasi after alert 1 talagang normal na, ha? Pagbati muna kay happy birthday kay Sec Lydia Bueno ng National Press Club, ha? At siya yung sekretary ng dating presidente ng Lions Club ng Pasay. At at the same time, sekretary namin sa National Press Club si Sec Lydia Bueno. At saka si Jenny, ha? Jenny, si Lydia, ayan ang mga birthday celebrants natin sa Press Club. Prof! Hello, Prof! Hello, nawala Oh, yes. Maliban sa COVID, kasama ba kayo sa mga nag-survey sa politika? Yes. May team kami na mga statisticians. May mga surveyors kami. Pero data analyst ako, so tinitingnan ko rin ang data. Kasi nagpapasurvey kami matagal na, last year pa, na mga COVID-related. Pero siyempre, sa'yo naman magpa-survey ka tayo. Tanong mo na rin yung mga political questions para ang purpose naman ng survey for gathering information. Gathering information para malaman mo kung ano yung puso ng mga botante, ng mga kababayan natin. Anong nakikita mo sa trending ngayon ng presidentials, Prof? Well, sa presidentials, yung survey namin kinonduct sa February 12 to 17. Hindi pa masyado nagbago yung mga numbers na nakita namin nung December, from December to February. Wala ka nakikita ng pagbabago sa front-runner? Wala pa. Wala pa. Tapos na ang laban. Hindi natin masarabing magkakaroon ng pagbabago. Pero siyempre, baka posible may magbago, March, kasi magkakaroon ng surveys sa mga SW, SM Pulse. Ang tanong ngayon ng Prof, ang tanong ngayon na marami,
mahahabol pa kaya? Yung kung sino yung front runner ngayon? Kaya pang habulin? Sa tingin mo? Well, malaking lamang eh. 2 buwan na lang, March, April na campaign. So, pero ayoko naman magsabi ng sarado kasi siyempre, hindi naman natin ma-predict yung future. Baka may kung anong mangyari. Pero baka may milagro pa. Ha? Well, baka may magbilagro. Kasi, tinutulad ko ito lakay sa para sa horse race o kaya sa basketball game, di ba? Para nasa third quarter na tayo. Kung malaki pa yung lamang ng ng isang team sa third quarter, pwede pa naman mahabol pero mahirap, di ba? So pwedeng mag-rally, kailangan mag-defense. Bunsan ako kung sa basketball, ang kalaban mo Barangay Ginebra, ha? Kung yung Barangay Ginebra, kahit talo na, nakahabol pa. Ha? Nakakahabol pa. Magsusunod na 3 points. Wala na, di ba? So, parang ganon. So, yun ang hinihintay siguro ng kalaban. Makapagsunod sila na 3-point shot. Kumbaga na parang may rally sila. Kumbaga may mga... Kasi hindi na lang makukuha yun sa mga kurot-kurot. Kailangan may mga impact yung mga nila. Pero so far, wala pa na nakita. I mean, kumbaga, first quarter, second quarter, malaking lamang. Third quarter na nitong March sa aking sa aking... Pero malungkot naman yung mga analysis na Prof, na malungkot naman yung mga analysis na ikaw yung kwalipikado pero sayang yung boto. Yun eh. Kwalipikado ko nga, pero sabi ng botante, Sir, yung boto kita, kailan sayang yung boto para sa iyo. Malungkot naman analysis. Yung sabi ko naman lagi, iboto natin yung gusto nating iboto yung mga kandidato na sinusuporta natin yung plataforma. Lalo naman kayo lakay, siyempre, aware kayo sa mga maraming issues natin ngayon. At actually, hindi madaling magiging yung trabaho ng presidente at vice-presidente nitong mga susunod na taon. Ang dami nating utang, may crisis sa Europe, may hyperinflation na nangyari. Kakatapos pala natin ng COVID, pero hindi pa tayo sigurado kung andyan pa yung COVID, baka bumalik pa. So, marami tayong mga issues na itatakal. Kaya, mahalaga yung mga yung pagboto ng mga kababayan natin. Importante, nandiyan ka na kakwento natin pagka issues na dapat ay makarating sa ating mga kababayan. Sige, Prof, thank you. Ha? Salamat. Maraming good morning. Salamat, Lakay. Good morning din. Good morning. Si Prof. Guido David na membro ng Octa Research Group dyan po sa UP, University of the Philippines. So, milagro ang kailangan. sabi sa ating studio guest dito, ang ating katandem dito si Calando Marquez. Kumati ka muna. Good morning, Sir Lakay, at good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay hindi naman po sa natutuwa doon sa pinag-uusapan nyo, at kanina pa ako nandoon sa baba dahil napakarami tumatawag sa atin. Boss, sabi niya, papasok ka ba dahil kami nakikinig na kanina pa alas 7 sa programa ni Boss Rolly. Sabi na, yung mga Tagalawag, mga taga-Cordillera, ano bang ginagamit mo? May signal. Hindi cellphone. Sabi niya, may signal ang cellphone. Sabi niya, tapos tumawag naman yung mga taga-Cotabato. Ang dami mo nakikinig. Ilan libo yung nakikinig sa'yo sa Cotabato na membro natin. At dito sa Palawan. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po manalangin po tayo dahil linggo po ngayon ay katatapos lang ng Ash Wednesday po. Sana po ay magnilay-nilay po tayo dahil po itong pinagninilay-nilayan natin sa buong Pilipinas ngayon po ay hindi po basta-basta itong pagloklok natin. Kagaya nitong mga party list na kandidato. Ito bang party list na 178, 77 na na-disqualified yung isa? Yan ba ay talagang sectoral ba talaga yan? Yung mga tumatakbo. Kaya dito ho sa Comelec nahirap naman sigurong, Comelec, mahirap bigkasin kasi yung Comelec Minsan Comelec talaga nasasabi natin Dahil biruin mo kung mahirap na magsabi yung pangalan. Kung ano yung kanilang mga, meron ba yan kasi ang sectoral sa role, pagkaintindi natin, bawat region, bawat probinsya, mayroon kang mga sektor na tumatangkilik, na mapibinipisyuhan sa isang sectoral representative. Pero dito sa nakikita ko po mga kababayan, talagang sinabi na rin yung mga evaluator na magagaling na abogado
mga ekonomista, ang totoo lang daw na nandoon ay 38 lamang na sectoral ang dapat na umupo dyan. Biro mo 177. Ano ba yan? Nakita ko yung mga postos niyo sa Cagayan de Oro, ha? Apo. Yung Bayaning Super, nakita ko yan, ha? Meron pa ako nakita doon na Ilocano ako. Andun sa mga andun sa... Okay yun, di ba? Kasi kung Ilocano ka, hanggang buong mundo nandun ang mga Ilocano. Kaya dito mga kababayan, babatiin po natin po yung lalong-lalo na po yung ating kaibigan na national chairman po ng National Federation of Transport Cooperative, si Padring Armando de los Reyes. Yung pong ating public transport sa Secretary General na bago ngayon, si Attorney Bernie Panagsagan. Siya ho yung bago nating Secretary General. Ito po yung dating hearing officer, Central Office LTO. At saka po si Lapat Evangelista ng Region 1 ay nakikinig lahat daw yung kanyang sektor doon sa Region 1. Mula Baguio, sabi niya, at saka hanggang Lawag, sabi niya, Kuya Lando, ay nakikinig na sa'yo yung anong balita na bago. So yung balitang bago po mga kababayan, at nakikinig din si Saldi, si Pingay, yung national president po ng Stop and Go. At saka si si Pangulong Boy Ribaño ng PJUDAP. Siya po yung Pangulo po ng ating PJUDAP. At saka si Mr. Lawrence Padernal, yung Federation President ng LTAP po sa Region 4. At ito po ay tawag pa si Mr. Milvin de la Cruz. Nakikinig daw sila. Yan yung pong Federation Chairman naman po ng Calaucan Basicano Transport Cooperative. Kaya ang dami nila ho. Yung taga Cagayan de Oro. Yung Cagayan de Oro, ito ho, si Mr. Donsal Ilyarina. Nakita ko yun. Yung may-ari ng Donsal Transport. Ang daming... Ang daming sasakyan nito. Yes. Bago. Nakita ko, mapupurma lahat. Pero mo, ang kinuha niya within 2 years, ang kanyang inilabas na bagong sasakyan ay 120 units. So, ito po mga kababayan, ang public transport modernization ay napakaganda. Kaya ang ating pinakiusap sa ating magiging Pangulo at magdilang anghel po sana tayo, at tinanggap niya po yung ating rekomendasyon tungkol po dito sa public transport consumer tax. Mga kababayan, hindi tayo magdadagdag ng buwis po kundi yung existing na buwis, magsisiparit lang ng Kongreso at Senado ng 10% na buwis para doon sa modernization. Pero balik lahat ang mga super, no? Opo. Yun ang malungkot. Dahil nga meron ng pangalawang operator. Ang operator niyang original yung may-ari ng sasakyan. Pero ang mauna pa doon ngayon, bago siya makabiyahe, yung gasoline station. Yun po yung malungkot na katotohanan po mga kababayan. May paparating naman. May paparating naman na increase. Ito, mas malaki ngayon itong parating sa Martes. Dahil kulang-kulang 2 piso po yung diesel natin itataas. Kaya alam nyo mga kababayan, tama yung sinabi ng Pangulong Duterte, Mr. President, nagpapasalamat po ang samahan po ng Liga ng mga Transportasyon dahil po sa deklarasyon nyo po panahon na naripasuhin yung deregulation law. Yan kasi, paring Rowley, ang susi ng ating ekonomiya ng buong mundo yung fuel na yan. So ito po ay deregulated. Alam naman natin kung anong ibig sabihin yung deregulation law. Hindi po pwedeng pakialaman ng spokesperson ng mga oil company. Halimbawa, yung DOE na spokesperson ng mga oil company. Sila nag-aabiso kung magkano yung itataas linggo-linggo. Kaya ito ho mga kababayan, talagang napakasakit na nangyari sa atin dahil nga po yung pangalawa namin na pinagbaboundaryan, mas malaki po ang aming ibinaboundary dito po sa gasolinaan kaysa sa amin paghatian yung operator at driver. Kaya yan po yung nakakalungkot dahil unang-una wala tayong langis na matagal na namin sinasabi, inilons na namin nila Madam Gloria at saka ni Noli de Castro. Yung pong biomethane gas na napakalaking volume natin sa Pilipinas,
na bakit hindi magawa dito. Bakit sa India, sa Europa, sa Canada, sa Japan, sa Singapore na lang na napakalit na bansa. Dali mo Singapore sa Rolly. Wala kang makitang Poso Negro ng mga building doon sa ilalim ng building nila. Nandoon sa refinery yung kanilang mga delivery araw-araw. So yung pong delivery nila na araw-araw, rini-recycle po nila yan. 4 po ang pakinabang. Una, yun po yung tinatawag na natural gas na gasol. Yun po yung ibabalik nila sa mga building, nakametro po yan, mura po ang kanilang binabayaran dahil galing sa taong bayan, doon Singapore ang nagdi-deliver. Pangalawa, yung propane gas. Ito yung kapalit alternate ng gasolina. Ang pangatlo, yung compressed natural gas, yung acetylene, yung pamputol ng bakal at pang-welding. Kasi may timplada po yan lahat. Technology po yan. Ang pang-apat, yung sludge, yun po yung natural organic fertilizer na ang kumukuha sa Singapore ay Vietnam, na doon naman tayo bumibili ng bigas. Biruin mo, ang dami natin dito. Nandyan lang sa pambansang Poso Negro ng Pilipinas, sa Metro Manila. Okay. Itutuloy natin sa kwentuhan na yan. At may konti ay sasamahan tayo ng kaibigan mo, si Doc Mike Argon, ha? May konti. Pagkatapos po ng ilang halagang patalastas, 8:36 in the morning. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Todo Nationwide Talakayan. TNT. Sa ating programang TNT, Todo Nationwide Talakayan, at papatiin ko muna si Doc Mike Argon, chairman ng CLIMS. Ano ito? Anong ibig sabihin ng CLIMS? CAPMI, as you say. Clean Air Philippines Movement. Pinag-usapan yung studs na kinukwento ni Calando. Na kamusta ba yung ating hangin ngayon sa buong Metro Manila? Good morning, Doc Mike. Doc Mike, kamusta? Good morning. Good morning, Lakay. Good morning, Calando. Ay, good morning. Long time no. Blessed Sunday sa lahat, no? Yes. Sa inyo at saka sa mga listeners ng programa ninyo. Kamusta ka na? Well, everything is okay. Ang mga grupo natin, we are now preparing for the next batch, no, yung part 4 ng National Vaccination Days, no, na pinagtutulungan ng maraming sektor. Ang sabi nga namin ito, this is all of society approach. Lahat tayo tutulong tayo sa gobyerno para mabigyan yung mga kababayan natin ng mga kailangan natin ng mga bakuna, no? And of course, dito naman sa grupo namin sa Clean Air Philippines Movement, no? We still continue to fight for clean air, no? Ito kasi yung CAPMI, ang grupo natin, this is a multi-sectoral group, no? Na we are espousing for malinis na hangin. Ngayon, dahil may pandemya, hindi lang malinis na hangin, safe na hangin, no? Because itong COVID-19 virus, according to the United States Center for Disease Control or US CDC, dineclare nila at saka nakita nila based on science, no, that this virus, SARS-CoV-19 virus is airborne. So, hindi lang po yung pollution na nanggagaling sa mga emissions, no, na mga carbon-based fuels natin na sinusunog ng mga sasakyan at sa mga faktorya natin, yung delikado, kundi mismo yung virus na kumakalat, no, sa hangin natin. And this is the one causing trouble sa buong mundo for 2 years na, no? Para nagkaroon tayo ng pandemya. Akala ko nga sisimentin niyo yung usapan ninyo yung Calando Marquez, ha? Ng LTAP para maisulong itong programa ninyo sa CAPMI, ha? Tama. Alam mo, Lakay, alam mo mga kababayan natin, ang Clean Air Philippines Movement, Inc. or CAPMI,
Marami mga membro yan from the health sector, or basically from the environmental sector, from the health sector, from civil society and the transport sector. As a matter of fact, itong mga grupo ni Calando, nina Ka-Efren, kina Kazeni, Ka-Obet, no? Yung LTAP, ACTO, Sedyodap, at saka Pasang Mazda. Wala na po si Kasama Casini po at namin, saka si at saka Fred. membro natin yan. Membro ng Clean Air Philippines Coalition yan. This group, LTAP, ACTO, Sedyodap, Pasang Mazda, several years ago signed memorandum of agreement, no, a partnership, no, na magtutulungan po kami para ipaglaban yung safe at saka malinis na hangin, no. So marami kami mga programa, nandiyan naman si Calando na magkwento sa iyo later on and to confirm na kami po nagtutulungan para ayusin basically ang mga problema dito sa emission, particularly sa mga makina ng mga... Doc Mike, dapat kwento ulit tayo para ma-exhaust natin yung mga programa ninyo. Kasi parami ang ating hangin, ha? Yes, so ang itong grupo ni Calando, ACTO, LTAP, ACTO, Sedyodap, Pasang Mazda, nagtutulungan po kami kasi kasama namin sila sa Clean Air Philippines Movement, sa advokasya namin, para magkaroon tayo ng mga malinis na makina. So, nagtutulungan talaga kami yan. Take to tayo, Doc Mike, kasi wala tayong oras na mas mahaba next time para ma-exhaust natin yung lahat ng mga issues na may kagnayan dito sa pinag-usapan natin. Next time. Ang sasabihin ko lang, Calando, lately, ang Clean Air Philippines Movement, no, sa nakikita nyo, may mga billboards kami all over Metro Manila. We have decided to endorse the candidacy of our Clean Air Champion, 2017 CAPNI Clean Air Champion, Mayor Inday Sara Duterte. So officially, in-endorse namin siya kasi in 2017, we have given her this title, 2017 CAPNI Clean Air Champion. Because bago namin ginawa yan, in 2017, nag-survey kami ng mga air quality sa different cities ng buong Pilipinas. Nakita namin yung Davao City is compliant sa WHO standard. Nakita namin yung mga patakaran ni Mayor Inday Sara sa Davao are very effective and kaya nakita namin na malinis ang hangin in 2017 sa Davao City. Kwento ulit tayo, ha? Next time, ha? Mas mahaba. Salamat na marami. Doc Mike Aragon, the chairman ng Clean Air Philippines Movement Incorporated, CAPNI. Thank you. Good morning. Salamat. Thank you. Doc Mike Aragon, ang chairman ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Hindi naman nagkakalayo eh. Inday Sara pa rin siya eh. Hindi, alam naman tayong problema doon. Dito lang, Sir, at nakikinig po yung ating regional president sa Region 3, si Paring Rodi. Paring Rodi, good morning po. At sila Froilan Marquez ng Tugigaraw ay naka-cellphone daw, ginagamit niya para makinig lang, manood sa atin. So maraming salamat, Froilan. Siya po yung aming chairman of the board ng buong Region 2 hanggang Aparik, hanggang Nueva Vizcaya, hanggang Aparik. Si Froilan Marquez po na taga Tugigaraw. At nakikinig din po yung ating kasama si Ray Rinaldo del Rosario ng Transport Federation ng District 5 ng Bulacan. Yan po si paring Rene Del Rosario. Yung sino tawag mo sa Quezon? Si Freddy Bravo. Yan po yung Federation President natin at ang ating Federation Secretariat po doon ay si Ma'am Maggie. At kausap ko lang ngayong umaga lang, kaya tagal-tagal namin sa baba. Yung si Ma'am Maggie, napakasipag po dyan na Tagalokban. Siya ho yung ating Secretary General po sa operation ng BBM Sara Tandem. And at the same time, siya po yung Secretariat ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. At
ang ating Federation Regional President po dyan ay si paring Lawrence Padernal. Taga Ilocosur po ito na nakapag-asawa dyan sa Batangas sa Lipa City, at siya naman po yung nandoon sa may LTFRB na namamahala lahat ng mga ating miyembro ng registration dyan sa LTFRB. Kaya maraming salamat Lawrence, at sana pagtulong-tulungan natin itong ating hinaharap. Dahil po may hearing na tayo makasama dahil nakikinig kayo lahat. So ito po ipapakita ko po dun sa ating yung pinail natin nung nakaraang Martes. Per increase. Yung per increase kasi po napagdesisyonan ng mga sinabi kong mga tao na talagang sila ay nag-compute. Kagaya ni paring Pat, Evangelista, si Attorney Pat, ay may economics po ito. Yan ba yung 5 pesos o 6 pesos? Bali po ito po ay 6 pesos nang lumalabas dahil yung piso binabawi namin dahil bayad na namin ito ng permanent. So lilitaw na 15. Bali 15 pesos po yung hinihiling namin dahil nga po sa napakataas po yung ating fuel, lahat po. Kaya amin pong pinapasalamatan, ipinaparating ng aming grupo, pasasalamat kay President Duterte na siya mismo ang nag-utos sa Kongreso yung pagrepaso ng deregulation law. Alam mo yung deregulation law kasi, Sir Rolly, yan yung susi ng ating ekonomiya, yung fuel, na ito po ay hindi na po pwedeng pakialaman kung magkano ang kanilang ipipresyo sa kanilang produkto. So napakasakit, Kuya Eddie. Well, sandali muna. Bigyan mo ko ng pagkataon ng konti. Ilang minuto lang ito. Speaking of mga taga-Quezon? Si Freddy Bravo ng Lucena City. Magandang umaga sa mga taga-Quezon, bigyan ko na ito. Katotohanan sa mga fake news laban sa mag-asawang Tan sa Quezon. Nag-celebrate kamakailan lamang ng kanyang arawan si DPWH Director Ronald Tan. Ang Director. Kabiyak ni Quezon Province Congresswoman Helen Tan. Kaibigan natin, kasi kilala natin po yan. Kailangan natin. Sa mga larawang ipinost ng mag-asawa sa kanilang social media accounts, kitang-kitang payak na payak lamang na ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanyang karawan. Baka sabihin ng tao na makitang tao lamang ito, ngunit marami sa mga totoo nakakilala sa mag-asawang magpapatuto na ito ay talagang ang tunay ugali nila noong pa man hanggang sa ngayon. Kaya mahal ng mga taga-Quezon ang mag-asawa dahil hindi sila nagbabago. Kahit ngayon ay mahawak na ng kapangyarihan. Yung babae, Congresswoman, di ba? Wow. Hindi tulad ng mga barangyang pamilya sa Quezon, nagsimulang simple mag-asawa at sa kanilang sipag at syaga, nakahulagpas sa kahirapan ng mag-asawa at patuloy na inspirasyon ng mga taga-Quezon ang success at love story ng mag-asawang Tan. Kaya naman nauuna sa mga survey itong si Congresswoman Tan sa gobernador. Walang kieme, walang peke, o anumang pagpapanggap ang mag-asawa. Patunay ito na katang-isip lamang o fake news ang akusasyon ng isang konsehal sa Quezon na may pangalang Yulde na nagpatapon ng 3 milyon piso. Si Director Tan noong nakaraang taon sa araw ng kanyang kapanganakan. Ito yung fake news. At paano mo paniniwalaan ng pahayag nitong si Yulde na akusado ngayon sa kasong pagkakahasa sa isang dalagita sa Pangasinan? Humihimas siya ng malamig na rehas na bakal ngayon. Maniniwala ka ba na sa salita ng isang taong inakusahang mayroong tinatawag na criminal mind? Yun. Fake news laban sa mag-asawang Tan. Lumilitaw sa report na ito na ang may sabuatan ay ang kasalukuyang gobernador ng Quezon, Danny Suarez at Yulde. Sila yung nagmamanyobra ng mga fake news laban sa kalaban sa politika. Talagang ganyan sa politika. Sa totoo, marami ang hindi nagtaka na magsampa ng kaso ito si Yulde laban kay Director Tan.
may record na di umano ito si Governor Suarez na gamitin ang batas na ito para mabatahimik nito ang kanyang mga kalabang politikal. Lumalabas na gawa-gawa talaga itong akusasyon sapagkat inimbento lamang di umano ni Yulde ang laki ng perang ipinangmudmud sa karawan ni Director Tan. Bago nagpapaskon ng abogado ni Yulde karap ang nasang media sa Quezon City, pinagtalunan pa di umano ang ilalagay na amount ng pera na ginamit daw sa pumumudmud. Ibig sabihin talaga katang-isip lamang ng mga aliado ng gobernador ang nabanggit na akusasyon. May kasabihan mga taga-Quezon na kung bukal ang iyong budhi, walang anumang invento ang makatinag sa iyo. Totoo nga, sa kabila ng binabatong akusasyon mula sa kanilang desperado kalaban, patuloy na minamahal ng mga taga-Quezon ang mag-asawang Tan. Marami din sa mga taga-Quezon ang nabastusan sa fake news na ito. Sabi nga, may mga matatandang walang pinagkatandaan. Kaya dapat talagang mabago ng politika dito sa atin, lalo na sa lalawigan ng Quezon. Okay? Yan ay binigyan daan natin para doon sa mga nagtatanong kung anong pinaka-latest dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ano masabi mo, Fernando? Alam mo, pagdating dyan sa mga sirahan dyan, pag ayaw mo makalkal ang buhay ng iyong kalalim-laliman ng iyong buhay, huwag kang papasok sa politika. Dahil ho dyan kakalkalin. Tignan mo naman na, BBM na lang, di ba? Anong kasalanan niya doon sa kasalanan ng ama, di ba? So sinasabi, minana daw ni Bongbong. Nagsawa na siya sa... hindi sumasagot. Kaya pala ayaw niyang pumunta sa mga debate. Ayaw kasi paulit-ulit yung mga tanong. Tingnan mo, nagkasagutan si Lariga doon. At saka yung isa, sino ba yung nagdudunong-dunungan, nakadebate nila doon sa Channel 5 ba yun? Yan yung guest namin mamaya sa sa forum sa balitaan. Alam nyo mga kasama, dito ho sa atin tingnan na lang ho natin. At sa aking sinasabi ko, yung mga magbibigay sa inyo po ng salapi, tandaan nyo po yan. Kunin nyo po, padagdagan nyo lang po. Pero wag na wag nyong iboto. Dahil sigurado, lulukuhin lang kayo niyan. Yan yung mga kandidato na talagang, lalo na yung mga dynasty, yung mga... Marami naman magagaling, magaganda na mga dynasty na mga kandidato, pero talagang yan na yung kanilang root of business. Politiko na, di ba? Yan na yung root of, yun yung ugat ng kanilang... Yan bang dahilan kung bakit hindi ka hindi pumasok sa politika? Alam mo, yan kasi sa politiko na yan, unang-una, tayo naman po ay nagtrabaho naman po na bilang direktor ng road board, pero yan ho ay may pagmalaki natin na wala po silang maituro na tayo po ay nagnakaw ng salapi dyan. Bilyon na salapi ang ating mga ipinapasa na resolution para sa mga budget, pero hindi tayo tumatanggap po niyan. Kaya dito, paring Rolly, pag-usapan na lang natin yung aming ipapail na naman po na bago po na ipapasuspindi po namin yung pong JAW. Ito pong JAW na ito po yung ini-implement sa LTFRB na ginawa ni Atty. Hines nung siya po ang chairman, sila ni John Tan ng dating ASIC ng LTO. Para maliwanagan nyo po, hindi po ito kagagawaan ni ASIC Agalbanti po. Panahon po nung nakaraang regime po ito. Na yung joint administrative order po na ito, sinupersede nila yung batas na Republic Act 4136. Yung penalty na 200, ginawa nilang 5,000, pero bulsa naman po napupunta. Hindi naman totoo na napupunta doon sa kaban ng gobyerno. So anong rekomendasyon niyo yan? Una, ripasuhin at isuspindi muna. Pangalawa, yung pong non-contact apprehension. Ito po yung natutulog ka sa bahay, nagbabayulit yung driver mo, pagdating ng huli, ikaw ang magbabayad. So, ang masakit kasi dito mga kababayan, ay yung pong batas na ito, hindi po totoo na nagkaroon ng malawakan na konsultasyon. Sila-sila lang po. At ang pinakamasakit,
ibinigay nila ito sa mga pribadong kumpanya na private concessionaire. Namumorsyento na lang po ang mga syudad na nag-i-implement nito. 4 lamang naman po yung syudad. Pangalanan natin, mga kababayan, kayo na ang magsabi dyan sa Quezon City kung totoo ito o hindi. Kayo na ang magsabi dyan sa Maynila, Manila City kung totoo ito o hindi. Kayo na ang magsabi dyan sa Valenzuela, Bulacan kung totoo ito na ini-implement at namumorsyento na lang po ang syudad ng 4 na syudad po. Paranaque po yung huli. Kaya dito po, mga kababayan, magpasa naman sana kayo ng batas kung kaya nyong panindigan na i-implement at idaan nyo naman sa tamang proseso. Kaya ito po, mga kababayan, nananawagan ng buong samahan po ng public transport ng buong Pilipinas dahil dumadayo naman po sila, pumupunta sa Maynila, sa Roli. Ay, pag nagkaroon ng problema yung driver mo, kagaya ng isang pinsang ko ho na galing pang La Union, dumaan dyan sa Maynila, nagbakasyon siya dito na 1 linggo, paikot-ikot sila, ang dinadaanan nila dahil ang bahay nila po ay dyan sa Paranaque, pupunta sila dyan sa Maynila. So, yun ho, ay talagang inabot sila puntang Quezon City, nakapag-violate yung kanyang driver. Ngayon ho, hindi niya na-i-restore nung nakarang taon. Kaya sabi niya, minsan, pwede naman bayaran ka ako sa bangko. So, awa ng Diyos naman, nabayaran nila sa bangko. Kaya lang, ang binayaran niya, mahigit 10,000 dahil may interest pa pala. May interest pa. Di ba? Kaya mga kababayan, ito po ay iripaso. Hindi po kami umaatras at hindi kami sumasang-ayon doon sa programa na magaganda. Dapat po ay i-fine-tuning nyo naman po, isanggunin nyo naman po sa taong bayan kung ano ang pinakamaganda. Wag lang po yung kikitain nyo, nangumisyon kayo ng 40%, yung nag-install ng camera, 60%. Baka doon sa 60%, nakikihati pa kayo. At panguli, yung good news. Yung good news po natin po, mga kababayan, dahil po ito ay na-approve na po sa IC na awan ng Diyos ay tumawag kanina yung ating abogado na next week po ay makukuha na natin yung registration ng ating mutual fund po dun sa ating insurance sa mga tsuper. So, pag-uusapan namin po yan dahil pag nakuha natin yung dokumento, ayan po ay pupunta na po kami kay Boss Edgard. Dahil sabi ni Boss Edgard, pupunta ka dito pagka meron ka ng dokumento para pag-usapan kung paano yung agreement yan. Kaya maraming salamat, Sir Edgard. At sana ho, yung ating mga pinag-uusapan dito, yung pong public transport consumer tax na pinail na natin po sa BBM camp, ay tuwan-tuwa po sila dahil magkakaroon na daw po ng batas na pondo para sa Public Transport Modernization Fund, kasama na po yung tamang edukasyon at kasama na po dito po yung mga pabahay program, yung mga libreng pag-aaral sa TESDA ng mga pamilyang tsuper. Maraming salamat po at sana po ay matutupad na po ito. At katuwa natin si Boss Edgar dyan. Kasama si Boss Edgar dahil siya ho yung kumpanya na napili na pinaka-Philippine Corporate Insurance Company na pinakamagaling magbayad. Yes. Kaya yan po si Boss Edgard. Boss Edgard, good morning po. Happy Sunday po. Okay. So, in the meantime, stand by for jamming na. Sa showbiz, sa IG, with Cham Tarayo, Next in line sa programa niya pagkatapos ng ating programa. At of course, pagkatapos niya ay si Direk Heidi. At ito naman kailangan po natin mga kasama dito, Jeric, si Isa, thank you. At sa kalan po ni Canando Marquez, salamat na muli. We'll see you next week sa isang edisyon ng ating programa TNT Todo Nationwide Talakayan. Salamat! Thank you! Naing pagkabigat, Justagina, Apo! Todo Nationwide Talakayan, TNT.